Sa loob ng maraming taon, may mga kwento na lagi nating naririnig. Mga higanting nilalang na sinasabing kayang yumanig ang lupa sa bawat hakbang. Pero paano kung may makita kang ebidensya na hindi mo basta maipaliwanag? Sa iba't ibang sulok ng mundo, mula sa malalalim na kagubatan hanggang sa matataas na bundok, may mga video na nakuhanan ng kamera na hanggang ngayon wala pa ring malinaw na sagot ang science. At yun ang titingnan natin ngayon. Ito ang 20 misteryosong higante na umano'y nahuli sa kamera. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Number 20, ang misteryosong nilalang sa bundok. Noong April 2022, isang TikTok creator na si Andrew Dawson ang nag-upload ng video na agad kumalat online. Habang naglalakbay siya malapit sa Whistler's Peak sa Canada, may napansin siyang kakaiba sa malayo. Sa ibabaw ng isang snow-covered na ridge, may isang napakalaking figure na nakatayo, hindi gumagalaw. Pero habang tinitingnan mo ng mas mabuti, parang hindi tama ang sukat. Masyado itong malaki kumpara sa paligid, mas mataas pa sa mga natural na formation sa bundok. Hindi nagtagal nag-post siya ulit ng mga sumunod na video. Ayon sa kanya may mga kakaibang nangyayari pagkatapos niyang i-upload ang footage. Pero hindi siya natakot. Sinabi niyang babalik siya ulit kinabukasan. Magfi-film pa rin siya. Pero hindi na yun nangyari. Ang huling video niya ay na-upload noong May 17, 2022. Pagkalipas ng ilang panahon lumabas ang balita na si Andrew Dawson ay pumanaw na. Walang detalyadong paliwanag at ang mga taong sumubok na mag-imbestiga sa lugar. May ilan na nagsasabing pinigilan din sila ng mga hindi kilalang tao. Dito nagsimula ang mas malaking tanong. Ano ba talaga ang nakita sa bundok na yon? At bakit tila may gustong pumigil na malaman ang totoo? Nagkataon lang ba yon? O may nakita siyang hindi niya dapat nakita? Ang mga ganitong video footage ay malamang hindi mo makakalimutan. Number 19, higanting nakita sa Peru. Sa kabundukan ng Peru, may mga video na kumalat online na nagpapakita ng napakalalaking nilalang na parang tao sa gitna ng Andes Mountains. Parang nakaupo sa una tapos biglang tumayo. Sa laki nila parang ang mga normal na tao ay wala pang kalahati ng sukat nila. May mga nagsabi agad na illusion lang ito, trick ng kamera o anggulo ng kuha. Pero iba ang kwento ng mga taong nakatira doon. Ayon sa kanila, hindi ito unang beses. May mga pagkakataon daw, lalo na kapag may bagyo o makapal ang ulap, may mga anyo na bigla na lang lumilitaw sa tuktok ng bundok. Nakatayo lang, hindi gumagalaw, at pagkatapos ng ilang segundo, bigla na lang nawawala sa ulap. Noong 16th century, may mga manunulat mula Spain na nagsulat tungkol sa mga butong na tagpuan malapit sa baybayin. Napakalaki at sinasabing hindi kayang ipaliwanag kung pangkaraniwang tao lang ang pinagmulan. Noong 2012, may mga archaeologist din na nakakita ng malalaking buto sa kabundukan ng Peru. Pero hanggang ngayon hindi pa rin malinaw ang resulta ng pagsusuri. Ang Andes Mountains ay umaabot ng halos 4,500 miles at malaking bahagi nito ay hindi pa rin lubusang napag-aaralan. Kung may isang bagay na nagtatago sa lugar na iyon, posible itong manatiling hindi nakikita sa loob ng napakahabang panahon. Number 18. Ang Monte Prama Giant sa Sardinia. Noong March 1974, isang farmer ang may natuklasan habang nag-aararo ng lupa malapit sa bayan ng Cabras. May natamaan siyang matigas na bagay sa ilalim ng lupa. Nang hukayin ito, lumabas ang daan-daang piraso ng bato. Sa una, parang walang malinaw na hugis. Pero nang pinagsama-sama ang mga ito, may lumabas na hindi inaasahan. Malalaking rebulto ng tao. May ilan na higit 9 feet ang taas at tumitimbang ng mahigit 800 pounds. Ang mga rebultong ito ay tinawag na Monte Prama Giants. At ayon sa mga pag-aaral, ginawa ang mga ito noong pagitan ng 900 at 750 BCE. Kung tama yon, mas matanda pa sila kaysa sa mga sikat na estatwa ng sinaunang Greece. Ibig sabihin isa ito sa pinakaunang halimbawa ng malalaking stone sculptures sa buong Mediterranean. Pero hanggang ngayon hindi pa rin malinaw kung sino ang gumawa ng mga ito dahil ang laki at detalye ng mga rebulto. Parang may ipinapakita silang kwento na matagal nang nakalimutan. Sa loob ng mahabang panahon may mga kwento ang mga lokal na ang mga tore na ito ay ginawa raw ng mga higante. Isang lahi na minsang namuno sa isla. Kaya nang madiskubre ang Monte Prama statues, marami ang naniwala na ito na ang patunay sa mga alamat. Pero may isang problema. Wala pang opisyal na kumpirmadong natagpo ang buto. At ang mga kwento tungkol sa mga higanting buto na umano'y natagpuan sa lugar, bigla na lang nawala sa mga opisyal na record.
Hanggang ngayon may mga lokal sa Monte Prama na tahimik lang kung magkwento, pero ayaw nilang sabihin ng direkta. Number 17, ang Nephilim Giant Photo. May isang larawan na kumalat online na nagpapakita ng isang napakalaking nilalang na parang tao. Halos 5 beses na mas mataas kaysa sa mga taong nasa harap nito. Ayon sa sulat, ang nilalang daw sa larawan ay nasa ilalim ng kontrol ng gobyerno. Nang itrace ang pinagmulan nito, lumabas na unang na-upload ang larawan noong June 3, 2023 sa X. Walang caption, walang context. At hanggang ngayon walang nakakaalam kung sino ang kumuha ng larawan o kung saan ito galing. Totoo ba ito? O gawa-gawa lang? May isa pang kahalintulad na larawan na sinasabing galing daw sa lihim na taguan ng mga dokumento ng Vatican. Isa na namang higanting nilalang na nakatayo sa tabi ng mga tao. Sa loob ng maraming siglo, may mga kwento tungkol sa Nephilim, mga higanting nilalang na nabanggit sa Bible, at sinasabing nawala matapos ang isang malaking baha o kaya ay nagtago sa ilalim ng lupa. Pero paminsan-minsan may mga bagay na lumalabas, isang larawan, isang video o kahit isang kwento na muling nagpapaisip sa mga tao. Ang larawang ito ay isa na sa pinaka-pinag-uusapan sa modernong kwento ng higante. May ilan na naniniwala na ito ay ebidensya, na may mga higante pa rin at binabantayan sila ng mga lihim na programa. May iba naman na nagsasabing edited lang ito. At yun ang dahilan kung bakit mas lalo itong nakakabahala. Mapapaisip ka, ano pa kaya ang hindi pa natin nakikita? Number 16, ang higanting nilalang sa ilalim ng talon. Isa sa mga pinakakakaibang video na kumalat ay nagpapakita ng isang napakalaking nilalang na naglalakad sa ilalim ng isang waterfall sa isang liblib na bundok. Pero habang pinapanood mo ng mabuti, may gumagalaw sa ilalim nito. Isang anino na masyadong malaki para maging tao. Ang video ay kuha ng isang adventurer na nag-e-explore sa isang liblib na lugar, malayo sa mga tao, puro bato, ilog at matarik na bundok. Habang kinukunan niya ang bumabagsak na talon, may napansin siyang kakaiba. Sa ilalim ng rumaragasang tubig, may isang malaking anyo na mabilis na gumagalaw sa mabatong ilog. Hindi ito maliit. Sa laki nito kitang-kita na mas malaki pa ito kaysa sa mga bato at puno sa paligid. At kahit malabo ang video dahil sa talsik ng tubig, may isang bagay na malinaw. Hindi ito mukhang ordinaryong tao. May bigat ang galaw, may direksyon, parang sanay na sanay sa lugar. Parang doon talaga ito nababagay. May mga naniniwala na ang nilalang sa video ay maaaring Bigfoot o baka isang hindi pa kilalang malaking hayop na kahawig ng unggoy. Dahil sa itsura nitong mabalahibo at sa paraan ng paglalakad nito na parang tao. Pero kahit anong paliwanag ang ibigay, may isang bagay na hindi maikakaila. Ang nakita sa video ay hindi basta-basta. At hanggang ngayon wala pa ring malinaw na sagot kung ano talaga iyon. Number 15, ang higante sa China. Sa Eastern China, nagsimula ang kwento sa isang archaeological site na tinatawag na Jiaojia sa Shandong Province. Noong 2016, nagsagawa ang mga archaeologist ng malawakang excavation sa lugar at ang kanilang natuklasan ay hindi pangkaraniwan. Lahat mula sa panahon ng Longshan culture mga 5,000 years ago. Pero ang pinaka nakakuha ng pansin ng buong mundo, ang mga kalansay. May mga natagpuang skeleton ng mga lalaki na mas matangkad kaysa sa karaniwan sa panahong iyon. May isa na tinatayang nasa 1.9 meters ang taas at marami pa ang nasa 1.8 meters pataas. Sa panahon ngayon, normal lang iyon. Pero kung babalikan mo ang panahon na iyon, napakalaki na ng diferensya. Ibig sabihin ang mga taong ito ay mas matangkad kaysa sa karamihan ng kanilang kasabayan. Hindi lang yun. Sa parehong lugar, nakakita rin sila ng mga palayok na may kulay, mga gamit na jade at mga bahay na may hiwalay na kwarto at kusina. Napansin din ng mga researcher na ang pinakamatatangkad na individual ay inilibing sa mas malalaking libingan. At dahil doon mas may access sila sa mas masustansyang pagkain tulad ng millet at baboy. Pero may isang detalye na mas lalong mapapaisip ka. Ang ilan sa mga malalaking libingan ay may mga bakas ng pinsala, sa buto at pati sa mga gamit sa loob na parang may nangyaring gulo. Lalo na sa mga taong may mataas na posisyon. At doon papasok ang tanong, ano pa kaya ang nangyari sa komunidad na ito na hindi pa natin lubusang nauunawaan? Number 14, ang Lovelock Cave Giants. Sa Nevada noong 1911, 2 minero ang pumasok sa isang masikip na kuweba malapit sa bayan ng Lovelock. Ang pakay nila ay maghanap ng bat guano na ginagamit bilang fertilizer. Sa loob ng kuweba may nakita silang dosenang kalansay, mahigit 40. Doon nagsimula ang kwento. Pero mas lalong naging kakaiba ang lahat nang may mga nagsabing ilan sa mga buto ay mas malalaki kaysa sa normal. May mga ulat na umaabot daw sa 2.5 meters ang taas o mga 7 hanggang 8 feet. At hindi lang yun,
may mga detalye na lalong nagpainit sa usapan. Malalaking bungo, pulang buhok at mga tsinelas na sobrang laki. May isa na tinatayang 15 inches ang haba na halos size 29 sa US. May mga damit din na tila ginawa para sa mas malalaking katawan kaysa sa ordinaryong tao. Ayon sa kwento, matagal silang nakipaglaban sa mga taong ito. Hanggang sa ang huling grupo ay nagtago sa loob ng kuweba. Doon sinarado umano ang entrada gamit ang mga sanga at sinunog para hindi na sila makalabas. May mga naniniwala na ang mga bakas ng sunog malapit sa entrada ng kuweba ay sumusuporta sa kwentong ito. Sa paglipas ng panahon may mga buto na nawala, may mga bungo na sinasabing inilibing ulit. At ang pinakamalalaking sinasabi, hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin kung totoo o hindi. Kaya ang tanong, ang Lovelock Cave ba ay tunay na ebidensya ng isang lahi ng higante? O isa lang itong misteryo na lalong lumaki habang pinapasapasa ang kwento? Number 13, ang Patterson-Gimlin film. Noong October 20, 1967, sa isang liblib na lugar sa Bluff Creek sa California, may isang video na kinunan nina Roger Patterson at Bob Gimlin na hanggang ngayon ay isa pa rin sa pinakapinag-aaralan sa mundo ng mga misteryosong nilalang. Sa video makikita ang isang malaking nilalang na naglalakad sa gilid ng ilog sa gitna ng kagubatan. Dalawang paa ang gamit nito sa paglakad at ang katawan nito ay balot ng maitim na mapulang balahibo. Tinawag itong patty ng mga researcher. Habang kinukunan ng video, tinatayang nasa 60 hanggang 90 feet ang layo ni Patterson mula sa nilalang. Sa isang bahagi ng footage, lumilingon ang nilalang pabalik sa kamera na parang alam nitong may nakatingin sa kanya. At si Roger Patterson mismo, hanggang sa kanyang huling hininga noong 1972, nanindigan na totoo ang footage. Pero isang bagay ang sigurado, hindi pa rin natatapos ang debate. Lumipas ang maraming dekada. Pero hanggang ngayon wala pa ring nakakapagpatunay ng buo na peke ang Patterson-Gimlin footage. At yun mismo ang dahilan kung bakit nananatili itong isa sa pinaka-legendary na video sa ganitong usapan. Number 12, dalawang higante sa bundok sa Brazil. Sa isang liblib na isla na tinatawag na Ilha do Mel, mga 2 milya mula sa baybayin ng Southern Brazil, may isang video na biglang kumalat online. Sa video makikita ang dalawang nilalang na tinatayang nasa 10 feet ang taas. Ayon sa mga nakasaksi, nagha-hiking lang sila kasama ang pamilya nang mapansin nila ang dalawang nilalang na nakatayo sa tuktok ng bundok, magkatabi. At sa laki nila, yung mga halaman sa paligid, hanggang tuhod lang nila. Ayon sa mga ulat, yung isa ay tila nakatingin sa malayo, habang yung isa naman ay nakatayo lang sa tabi. Pareho silang gumagalaw, pero kakaiba. Mas mahaba ang galaw, mas mabagal, mas hindi natural. Dahil sa bilis ng pagkalat ng video, napilitan kahit ang lokal na gobyerno na magbigay ng reaksyon. Nag-post sila ng mensahe na parang biro na may mga kakaibang nilalang daw na nag-i-enjoy sa baybayin ng isla. Parang biro, pero aminado rin sila na hindi na pwedeng baliwalain ng video. At dito nagsimula ang mas matinding haka-haka. May nagsabi, Nephilim, aliens, costume lang o camera trick. Pero isang tanong ang paulit-ulit, kung totoo man iyon, ano ang ginagawa ng dalawang ganoong kalaking nilalang sa isang lugar na halos walang tao? Number 11, ang higanting footprints sa Nigeria. Sa isang liblib na kagubatan sa Nigeria, may mga hunter na nakakita ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Mga bakas ng paa, pero hindi ito ordinaryong footprint. Mahigit 20 inches ang haba at halos 10 pulgada ang lapad. At ang lalim nito, parang may sobrang bigat na dumaan sa lupa. Kinuhanan nila ito ng litrato gamit ang lumang kamera. At sa larawan malinaw ang hugis, parang paa ng tao, pero sobrang laki. Ang lugar kung saan ito natagpuan ay malayo sa kahit anong village, malalim sa kagubatan, halos walang pumupunta. Ayon sa mga hunter, habang sinusundan nila ang mga bakas, may kakaiba silang naramdaman. May mga tunog na hindi nila maipaliwanag, tunog sa pagitan ng mga puno. Sinundan nila ang daan ng halos 1 milya, hanggang sa bigla itong nawala sa mabatong bahagi ng lupa. Pero para sa mga nakatatanda sa lugar, hindi na ito bago. Matagal na raw may mga kwento tungkol sa mga higante sa kagubatang yun. Sa iba't ibang komunidad sa Southern at Middle Belt regions, may mga oral traditions na nagsasabing may malalaking nilalang na matagal nang gumagala sa deep bush, bago pa man ang mga modernong panahon. Ang mga kagubatan ng Nigeria, kabilang ang Omo Forest Reserve, ay ilan sa mga natitirang bahagi ng sinaunang rainforest sa West Africa. Malawak, siksik at hindi paganap na napag-aaralan. Kung may isang bagay na nagtatago sa loob nito, posibleng matagal na itong nandyan at hanggang ngayon hindi pa rin nakikita ng buo at wala pa rin nakakaalam kung ano ang gumawa ng mga bakas na yon.
Ang naiwan lang, ang malinaw na ebidensya na may isang napakalaking nilalang na dumaan sa kagubatang yon. Isang nilalang na hindi tugma sa kahit anong kilalang uri ng hayop. Number 10. Ang mga higanting skeleton na umano'y natagpuan sa Israel. Matagal nang kilala ang Israel sa mga natuklasang sinaunang bagay. Pero may ilang natuklasan na masyadong kontrobersyal para balewalain. May mga larawan na kumalat online. Nagpapakita ng mga kalansay na sobrang laki kumpara sa normal na tao. At ayon sa ilan, posibleng higit 9 feet ang taas ng mga nilalang na yon. Dahil dito agad itong inugnay sa mga kwento tungkol sa Nephilim, mga higanting nilalang na nabanggit sa Bible. May mga bahagi na nagsasabing noong pumasok ang mga scout sa lupain ng Kanaan, parang tipaklong lang daw ang mga tao kumpara sa mga nilalang na nakita nila. Kung totoo ang mga larawang ito, posibleng ito na ang aktwal na ebidensya ng mga kwentong yon. May iba naman na nagsasabing baka sobrang laki lang ng tao. Pero ang problema, hindi lang isa o dalawa ang ulat. May mga sinasabing natuklasan sa iba't ibang lugar na parang hindi iisang kaso lang, kundi isang buong populasyon. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang karamihan ng mga arkeologo. Tinawag nila itong hoax o maling interpretasyon ng mga labi. Pero kahit ganoon, may isang tanong na hindi nawawala. Bakit paulit-ulit lumilitaw ang ganitong klase ng ebidensya? At pagkatapos, bigla na lang nawawala. Number 9, ang higante sa ilang ng Alaska. Isang hunter ang kumukuha ng wildlife footage gamit ang lumang kamera malapit sa isang ilog. Normal lang sana ang lahat hanggang sa may napansin siyang kakaiba sa malayo. Isang napakalaking anino na gumagalaw sa gitna ng kagubatan. Nakatayo ito ng tuwid at ayon sa kanya hindi bababa sa 12 feet ang taas nito. Ang lakad nito, mahaba ang mga hakbang at parang kayang abutin ng malayo sa ilang hakbang lang. Yung tipong sinasabi ng isip mo na lumayo ka, hindi siya lumapit, nanatili siya sa malayo at patuloy na kinunan ng nilalang. Sa video makikita ang higante na gumagalaw sa pagitan ng mga puno, mga punong kayang pabagalin ng kahit sinong tao. Pero hindi ito nahirapan, dire-diretso lang ang lakad at ang itsura nito, mahahabang braso, malapad na katawan at isang galaw na parang galing sa sinaunang panahon. Parang hindi ito bagay sa modernong mundo. Walang kahit anong galaw ng nilalang na iyon ang tumugma sa kahit anong kilalang hayop. Kaya nang ipakita ang video sa mga nakatatanda sa Alaska, hindi sila nagulat. Ayon sa kanila, matagal na raw may mga kwento tungkol sa mountain giants. Mga nilalang na bahagi na ng kanilang tradisyon sa loob ng maraming henerasyon. Hindi ito bagong kwento. Sinasabi na ang mga nilalang na ito ay umiiwas sa tao. Pero paminsan-minsan, nagpapakita sila sa mga taong masyadong napapalayo sa kagubatan. May mga nagdududa na nagsabing baka muslang iyon o bear na mukhang kakaiba dahil sa layo at liwanag ng niebe. At totoo, maraming beses nang nalilin lang ang mata sa ganitong klaseng lugar. Pero ayon sa hunter, alam niya ang pinagkaiba ng hayop at nang nakita niya noong araw na yun. Number 8, ang mga higanting buto sa kuweba sa Thailand. Sa mga malalayong cave systems sa Thailand, may mga explorer at researcher na nakakita ng kakaibang bagay, mga buto. Pero hindi ordinaryong buto. May mga femur, bungo at ribcage na mas malalaki kaysa sa normal na tao. Ayon sa mga lokal na guide na matagal nang naglalakbay sa mga kuweba na ito, may mga bahagi raw ng cave na puno ng ganitong mga labi. Tinatawag nila itong mga labi ng old giants. May isang bungo na inilagay sa tabi ng normal na human skull. At halos doble ang laki nito. At base sa itsura ng mga buto, hindi ito mukhang hayop. Mas kahawig ito ng tao, pero mas malaki ang sukat. May isa pang interesting na koneksyon. Sa Philippines, may mga kwento tungkol sa mga higanting nilalang na tinatawag na kapre. Mga nilalang na sinasabing umaabot sa 10 feet ang taas at naninirahan sa kagubatan at kuweba. Kung ikukumpara ang mga paglalarawan mula sa mga lumang kwento, halos pareho ito sa mga nakikitang ebidensya sa mga kuweba sa Thailand. Kaya ang tanong, posible bang ang mga alamat ay may pinanggalingang totoong karanasan? Hindi agad pinaniniwalaan ng karamihan ng siyentipiko ang ganito. Dahil na rin sa layo ng mga lugar at sa pag-aalinlangan kung totoo ba ito. Pero patuloy pa rin ang pagdodokumento ng mga lokal na researcher. At habang tumatagal, dumadami ang mga ebidensya. Kahit hindi pa malinaw kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Number 7. Ang higanting gumagawa ng push-up. Naglalakad ka sa isang matarik na bundok, malakas ang hangin. Makapal ang ulap, tahimik ang paligid, hanggang sa may makita kang hindi mo inaasahan. Sa tuktok ng isang liblib na bundok may isang bagay na gumagalaw. At nang i-focus ang kamera, doon nakita ang isang napakalaking nilalang na parang tao.
na gumagawa ng push-ups. Sa video na kuha ng lumang kamera, makikita ang laki at lakas ng nilalang. Nakatukod ang mga kamay nito sa mabatong lupa, dahan-dahang ibinababa ang katawan. Tapos itinutulak pataas ulit, parang normal na push-up. Pero hindi normal ang gumagawa. Bawat galaw kontrolado. Nakabuka ang mga paa at ang laki ng katawan nito, parang lumiit ang buong bundok sa tabi niya. Yung camera, nanginginig habang sinusubukan ng hiker na i-focus dahil hindi niya alam kung ano ang tinitingnan niya. Parang hindi lang ito basta nilalang, parang isang bagay na ginawa para sa lakas. Pero ang pinakakakaiba dito, hindi yung itsura, kundi yung ginagawa nito. Hindi ito nagtatago, hindi ito tumatakbo palayo. Sa halip, nag-ehersisyo ito sa gitna ng malawak na lugar. Sa isa sa pinakaliblib na lugar sa mundo, parang wala itong kinatatakutan. Parang alam nitong siya ang pinakamalakas sa lugar na yon. Number 6, ang higanting sundalo. May isang video na kumalat online na nagpapakita ng isang napakatangkad na lalaki sa labas ng isang minimart sa United States. Pero habang tinitingnan mo ng mabuti, mapapansin mo agad ang kakaiba. Ang lalaki ay tinatayang nasa 7 hanggang 8 feet ang taas. Mas matangkad ng sobra kumpara sa mga taong nasa paligid niya. At hindi lang iyon, may mga kasama siyang military personnel na normal ang taas. Doon mas lalong halata ang pagkakaiba. Dahil dito may mga teorya na nagsasabing baka may kinalaman ang military sa paglikha ng tinatawag na super soldiers. Mga taong pinalakas o pinalaki lampas sa normal na limitasyon. Kaya para sa ilan, ang video na ito ay parang aksidenteng sulyap sa isang bagay na hindi dapat makita ng publiko. May iba naman na mas simple ang paliwanag. Baka daw nakatayo lang sa mas mataas na lugar ang lalaki, kaya mukhang mas matangkad. Posible iyon. Pero hindi nito ganap na naipapaliwanag ang itsura ng katawan na makikita sa video. At lalo na, bakit walang opisyal na paliwanag mula sa kahit anong ahensya? Dahil sa katahimikan na yon, lalo lang tumitindi ang misteryo. Number 5, ang Bigfoot footage mula sa Canada. Ang malawak na kagubatan ng Canada ay matagal nang pinagmumulan ng mga ulat tungkol sa Bigfoot. Pero may isang footage na mas malinaw kaysa sa karamihan. Kinunan ito gamit ang isang trail camera sa British Columbia. Sa video makikita ang isang malaking nilalang na naglalakad sa gitna ng makapal na kagubatan. Ang lakad nito, mahahaba ang hakbang. At sa bawat hakbang, parang mas mabilis itong umusad kaysa normal na kaya ng tao. Ang nilalang sa video ay tinatayang nasa 9 feet ang taas. Balot ng maitim na balahibo at ang kilos nito may kumpiyansa. Parang alam nito na siya ang may kontrol sa lugar na yon. Kadalasan, ang mga Bigfoot videos ay malabo o masyadong malayo. Pero dito makikita ng maayos ang detalye, ang galaw ng mga braso, ang hugis ng katawan, at kahit ang muka may bakas na makikita. Sa isang bahagi ng video, bahagyang lumingon ang nilalang papunta sa kamera. Parang alam nitong may nakatingin sa kanya. At pagkatapos, bigla na lang itong nawala sa loob ng kagubatan. Para sa mga katutubo sa lugar, hindi ito nakakagulat. Matagal na nilang kilala ang nilalang na ito bilang Sasquatch. Hindi bilang alamat kundi bilang totoong bahagi ng kanilang karanasan. Sa kanila, hindi ito bago. Ang video na ito, parang kumpirmasyon lang ng matagal na nilang alam. Na sa mga pinakaliblib na kagubatan ng Canada, may mga nilalang na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Tawagin mo man silang Bigfoot or Nephilim, nandyan sila. Number 4, ang higanting figure sa California. May isang tao na kumukuha lang ng video ng sunset sa mga burol ng California. Pero habang nagfi-film, may napansin siya sa malayo. Sa ibabaw ng isang burol, may isang napakalaking nilalang na nakatayo, hindi gumagalaw. Nakatingin lang pababa sa bundok. Tinatayang nasa 10 feet ang taas nito at ang hugis ng katawan, halos parang tao. Sinubukan niyang i-zoom ang camera hanggat kaya. At sa footage, makikita ang nilalang na nananatiling tahimik, parang nakatago sa gilid ng bundok. Parang alam nitong may nakatingin sa kanya. Ang mas nakakagulat, hindi siya naniniwala sa mga ganito. Matagal niyang tinatawanan ang mga ganitong kwento. Para sa kanya, alamat lang lahat iyon hanggang sa araw na iyon. Dahil ngayon may video siya na hindi niya maipaliwanag. Doon nagsimula ang mas matinding debate. Posible bang may mga higante pa rin sa lugar na iyon? Sinuri ng maraming tao online ang video. Pero hanggang ngayon walang malinaw na sagot. Dahil sa huli, ang nilalang sa burol, nakatayo lang, tahimik, at pagkatapos, nawala. Number 3, ang museum clip. Isang skeleton na nakadisplay sa isang museum. Tinatayang nasa 165 centimeters ang taas o mga 5 feet 5 inches. Walang kakaiba. Pero habang tuloy ang pagpapaliwanag,
May isang detalye na biglang magbabago sa lahat. Ayon sa paliwanag sa video, ang skeleton na nakadisplay sa museum ay hindi sa isang adult, kundi sa isang bata. Tinatayang nasa 8 hanggang 10 years old. Dahil kung titingnan mo ang mga buto, may mga baby teeth pa. Ibig sabihin, hindi pa kompleto ang permanent teeth. Sa madaling salita, ang katawan ay nasa stage ng isang bata. Pero ang laki, hindi tugma sa edad. Mas malaki kaysa sa inaasahan mo para sa isang normal na bata. Dahil dito, maraming nanood ang agad nag-isip ng higante o kakaibang nilalang. At yun ang dahilan kung bakit hindi mawala sa isip ng mga tao ang video na ito. Dahil habang tinitingnan mo, parang tao. Pero habang mas iniintindi mo ang detalye, lalo itong nagiging mahirap ipaliwanag. Kaya ang tanong, ano ba talaga ang nasa museum na yon? Isang bata o isang bagay na mas kakaiba? Number 2, ang higanting lumalabas sa kuweba sa Cabo San Lucas. Unang naibahagi noong July 2022 sa TikTok. Sa video, makikita ang isang nilalang na parang tao na dahan-dahang lumalabas mula sa isang kuweba sa gilid ng mabatong bundok. Sa unang tingin, madaling isipin na tao lang ito. Ang original na nag-upload hindi naman niya agad sinabing higante ito. Tinawag niya lang itong posibleng Sasquatch. Pero habang kumakalat ang video, maraming tao ang nagsimulang magbigay ng sariling paliwanag. May nagsabing patunay ito ng higante. May nagsabing ibang nilalang ito. Ang pinakakakaiba sa kasong ito, maraming nagsuri nito. Bawat bahagi ng video, pinag-aralan ang galaw, ang laki, ang distansya. At habang mas pinag-aaralan, lalo itong nagiging mahirap ipaliwanag. Parang may isang bagay na hindi tugma sa normal na tao. Isang detalye na hindi agad mapapansin. Pero kapag nakita mo, hindi mo na maaalis sa isip mo. Ibig sabihin, lampas na ito sa normal na sukat ng tao. Pero kahit ganoon, ang galaw at itsura nito, parang tao pa rin. May mga nagsabi pa na tila may suot itong damit. Kaya lalong naging komplikado ang tanong, ano ba talaga ang nakita? Isang taong nakatira mag-isa sa bundok, nagkamali lang ba sa pagsusukat ng laki? O isang nilalang na hindi pa natin naiintindihan? Ang problema, lahat ng ebidensya parang tumuturo sa dalawang magkaibang sagot at wala sa kanila ang sapat para ipaliwanag ang lahat. Hanggat walang direktang makakapunta sa kuweba at masukat ito ng maayos, mananatili itong isa sa pinakamisteryosong mga naitalang nakita. Number 1, ang totoong giant sa kasaysayan. Hindi lahat ng kwento tungkol sa higante ay misteryo. May ilan na totoong tao pero lampas sa normal ang laki. Isa na rito si Jacob Naken. Ipinanganak noong February 15, 1906 sa Dusseldorf. Siya ay umabot sa taas na 7 feet 3 inches. Mula pagkabata halata na ang kakaiba niyang tangkad. Matatangkad din ang pamilya niya. Pero siya, sobrang lumamang. Hindi lang siya matangkad. Masangat siya kumpara sa iba. Nagsimula siyang makilala sa mga circus sa Europe kung saan ginagamit ang kanyang taas bilang pangunahing atraksyon. Gumamit siya ng mga stage name tulad ng Uranus at Giant from the Rhineland. Naglakbay siya sa iba't ibang bansa at naging bahagi pa ng New York World's Fair 1939 kung saan libu-libong tao ang namangha sa kanya. Nang sumiklab ang World War II, napasama siya sa Wehrmacht at naging pinakamataas na sundalo sa kanilang ulat. Noong August 1944, nahuli siya kasama ang kanyang grupo sa France. Naging prisoner of war siya sa England hanggang matapos ang digmaan. Pagkatapos ng giyera, lumipat siya sa United States noong 1950 kasama ang kanyang asawa. Doon, nagtrabaho siya gamit ang kanyang natatanging taas bilang Santa Claus, performer sa Ripley's Believe It or Not at sa iba't ibang palabas sa telebisyon. At pumanaw siya noong 1987 sa edad na 80. Kaya ang tanong, naniniwala ka ba na may mga higante pa rin na nagtatago sa mundo natin? O sa tingin mo lahat ng ito ay may paliwanag lang na hindi pa natin natutuklasan? Nandyan ang mga kwento na patuloy pa ring hinahanap ang sagot.